MT Novel Story. Global Freeze, I Built a Doomsday Safe House. Chapter 731. Third Route of Enemy Soldiers. Dumating si Zhang Yi at ang iba pa sa combat center. Nauna sa kanya ang kotse ni Gao Changkong at matapos makita si Zhang Yi, nagmamadali siyang lumapit para kumustahin. Chaos, andito ka na. Umakyat na tayo dali, time is urgent. Tinawag ni Gao Changkong si Zhang Yi sa kanyang codename. Kapag nagsasagawa ng mga espesyal na gawain, ang mga pangalan ay hindi gagamitin upang maiwasan ang paglantad ng mahalagang personal na impormasyon. Medyo hindi komportable si Zhang Yi sa una, ngunit sa paglipas ng panahon ay nasanay na rin siya. Tumango siya at naglakad patungo sa elevator kasama si Gao Changkong nang walang tigil. Para naman sa iba na hindi kwalipikadong lumahok sa mga high-level na pagpupulong, lahat sila ay naghihintay sa ibaba. Alam mo ba kung ano ang nangyayari? Chakravartin King. Will King? Codename ni Gao Changkong. Umiling si Gao Changkong, tulad mo, ngayon ko lang natanggap ang notice, pag-usapan natin ito mamaya. Sumakay ang dalawang tao sa elevator at dumiretso sa combat command room. Pagkadating ng dalawa ay nandito na ang karamihan sa mga tao sa command room. Pagkatapos ng lahat, ang mga matataas na opisyal na ito ay naabisuhan kaagad, at pagkatapos ay ipinaalam sa kanila ang mga frontline combat troops. Sumulyap si Zhu Xing sa kanila at kumaway sa kanila. Chaos, Chakravartin King, please sit down quick. Makinig sa sasabihin ng Ministry of Defense. Nakahanap ng bakanting upuan sina Zhang Yi at Gao Changkong at umupo. Hindi nagpahuli ang ministro ng depensa. Napakahalaga ng oras sa panahong ito at hindi dapat sayangin kahit isang piraso. Iniligtas din nila ang proseso ng paggawa ng mga opisyal na pahayag. Isang holographic na imahe ang lumitaw sa gitna ng conference room. Hindi nagtagal, binuksan ang pinto ng conference room at dumating din sa pinangyarihan ang Chief of Operations na si Tu Yunlai. Sumulyap siya sa loob ng silid at umupo hindi kalayuan kay Zhang Yi at sa iba pa. Nandito lahat ang mga miyembro ng Core Combat Force, at tumigil sa paghihintay ang ministro ng depensa. Itinuro niya ang holographic na imahe, at 30 pulang tuldok ang agad na lumitaw dito. Sa pagkakataong ito nakita namin ang 3 grupo ng mga kaaway na biglang lumitaw sa baybayin. Sa kasalukuyan, batay sa aming pagsisiyasat, karaniwang natukoy namin ang kanilang mga pagkakakilanlan. Tinuro niya ang lungsod ng Huazhou, ang lumilitaw sa tubig malapit sa lungsod ng Huazhou ay ang organisasyong Ronin, Jidao Demon, mula sa tubig na nakapalibot sa Japan. Ito ay isang gangster na may higit sa 500 miyembro. Ginagamit nila ang Ropefly Island bilang kanilang base at sabay-sabay silang nagsasagawa ng banditry sa lupa at dagat. Pagkatapos ay itinuro ng kanyang kamay ang lungsod ng Linhai. Linhai City. Nakita namin ang simbolo ng Corrosion Moon at marami sa kanilang mga miyembro. Ito ay karaniwang mahihinuha na ang pangunahing puwersa ng Corrosion Moon ay narito. Tinitigan ni Zhang Yi at Gao Changkong ang lokasyon ng Linhai City, na may kakaibang liwanag na sumisikat sa kanilang mga mata. Ang Corrosion Moon ay ang kaaway na pinakagusto nilang sirain. Ngunit pagkatapos, itinuro ng ministro ng depensa ang kanyang kamay sa ikatlong posisyon, na nagpabago sa mga mata ni Zhang Yi. Tianhai City, ang lumitaw sa tubig malapit dito ay mga miyembro ng Tianlong Pirates na nangingibabaw sa Southern Waters. Ang grupong pirata na ito ay may kabuoang 7 fleets. Napakalakas nila. Marami silang nawasak na maliliit na bansa. Bagaman ang paghusga mula sa sukat, ito ay isa lamang sa kanilang mga armada. Ngunit upang harapin ito, isang malaking bilang ng mga tropa ang kailangang i-deploy. Matapos makinig sa mga salita ng ministro ng depensa, naging solemn na ang kapaligiran sa conference room. Akala ko noon, ang mga reinforcement na inimbitahan ng Eclipse ay isang ragtag group lang ng mga tao. Ngunit ang hitsura ng mga Tianlong Pirates ay nagbigay ng malaking presyon sa kanila. Sa kabutihang palad para sa organisasyong Ronin, Jidao Demon, bagaman maraming tao, ang Ronin ay mga idle personnel lamang. Bagaman maraming tao, ang kanilang lakas ay maaaring hindi gaanong kakilakilabot. Gayunpaman, ang Tianlong Pirates ay karaniwang binubuo ng mga propesyonal na sundalo at miyembro ng gang mula sa iba't ibang bansa sa katimugang dagat. Pagkatapos ng mahabang labanan, nakakuha sila ng malaking pagiging epektibo ng labanan. Bumagsak ang mga mata ni Zhang Yi kay Zhu Xing.
Sa kasalukuyang sitwasyon, maaari nating piliin na hatiin ang ating mga puwersa sa tatlong larangan upang labanan, o maaari nating pag-isipan ang ating mga nakatataas na puwersa at sirain muna ang isang lugar. Depende ito sa kung paano ito inaayos ni Zhu Xing. Gayunpaman, nang isipin niya na ang Tianhai City ay naging target ng iba, hindi niya maiwasang mag-alala. Sa kabutihang palad, naisip na niya ang kinalabasan na ito noon at maagang binalaan ang mga tao sa lungsod ng Tianhai. Hindi na kailangang magsalita ni Joker at ng iba pa. Hanggat hindi sila umalis sa kanlungan, kahit na ang mga Tianlong Pirates ay umatake ng buong lakas, hindi nila magagawang saktan ang mga ito. Iyon ay isang nangungunang antas ng pagtatanggol na maaaring maiwasan ang pagbomba ng missile. Para naman kay Xiao Honglian, Xing Tian at Chen Jingguan, depende ito kung mahigpit nilang sinusunod ang mga tagubilin ni Zhang Yi. Ang kalaban ay nagpadala ng tatlong grupo ng mga tropa sa pagkakataong ito, ngunit si Zhu Xing ay hindi nagmamadali. Ang mga pirata ng Tianlong. Ang grupo ng mga rabble na ito ay pagod na mabuhay kaya nang ahas silang salakayin ng ating Washo Kingdom. We will settle this matter with them later. For now, we will clear out the invading enemies. Lumingon ang mga mata ni Zhu Xing at nahulog kay Zhang Yi at Gao Changkong. Chaos, Tianhai City ang teritoryo mo, at pamilyar ka dito. Kaya pangunahan mo ang Tengu team sa Tianhai City at harapin muna ang Tianlong Pirates. Gaman ang pakiramdam ni Zhang Yi matapos itong marinig. Bagamat maraming pirata, sa kanyang palagay, hindi maihahambing ang kanilang lakas sa Eclipse, na pawang mga elite. Hindi gaanong mahirap pakitunguhan. Hiniling sa kanya ni Zhu Xing na pumunta sa Tianhai City, malinaw na inaalagaan siya at isinasaalang-alang ang kanyang lakas. Syempre, ito ay tumutukoy sa lakas ni Zhang Yi na hinuhusgahan mismo ni Zhu Xing. Oo, Commander. Kinuha ni Zhang Yi ang gawaing ito. Tumingin muli si Zhu Xing kay Gao Changkong, hari ng mga gulong, may mga tao mula sa Eclipse doon sa Linhai City. Pinangunahan mo ang Sumsari team para pigilan sila. Ngunit huwag magmadali sa isang buhay at kamatayang labanan sa kanila. Pagkatapos ng lahat, mayroon silang kapangyarihan ng propesya na hindi madaling harapin. Gamitin ang sarili mong kakayahan para maantala ang mga ito at maiwasan ang isang nakamamatay na labanan. Pagkatapos ay hintayin ang koponan ng Tengo na matapos ang paglutas sa grupo ng mga pirata, at pagkatapos ay makipagsanib puwersa sa iyo. Sama-sama nating harapin ang Eclipse para maiwasan ang napakaraming casualty. Gao Changkong, oo, Commander. Inayos na ng dalawang grupo ang mga tao para harapin sila. Susunod, wala nang natitira upang makitungo sa organisasyon ng Jidao Demon sa Huazhou City. Tumingin ang mga mata ni Zhu Xing kay Tu Yunlai. Zurong, pangunahan ng iyong 500 Yanyan Guard sa Huazhou. Nang marinig ni Zhang Yi. Ang codename na ito, hindi niya namamalaya na sinimulan niyang suriin ang mga kakayahan ni Tu Yunlai. Si Zurong, ang Diyos ng Apoy, ay isang ganap na makapangyarihang Diyos noong sinaunang panahon. Ang kakayahan ni Tu Yunlai ay apoy. Hindi ito maaaring husgahan ng ganoon kasimple. Naisip ni Zhang Yi sa kanyang puso, tulad ng paggamit ko ng Chaos para itago ang aking tunay na kakayahan, ang codename ni Tu Yunlai ay maaari ding isang uri ng pagtatago. Ang kalahati ng mukha ni Tu Yunlai ay nakatago sa malaking maharlikang damit at ang kanyang ekspresyon ay hindi malinaw na nakikita. Pero mula sa kanyang mga mata, ramdam mo ang nag-aalab na fighting spirit. Oo, Commander. Nagtaas ng pagtutol si Lan Xincheng. Zhu Shuai, kung Yan Yunwei ang gagamitin, sino ang magpoprotekta sa Blizzard City? Ang Blizzard City ay nagpapatupad ng buong pamamahala ng militar. Ang bawat isa ay gumaganap ng kanilang mga tungkulin at gumaganap ng kanilang mga tungkulin sa isang nakapirming ruta. At ngayon, si Tu Yunlai, na responsable sa pagtatanggol sa Blizzard City, ay inilipat na hindi maiiwasang magpahina sa depensa ng Blizzard City. Chapter 732 The Sword Points to the Sky and Sea. Sa pagharap sa tanong ni Lan Xincheng, pinag-cross ni Zhu Xing ang kanyang mga kamay sa mesa at mariing sinabi. Ang pinakamalaking labanan ngayon ay ang pagsalakay ng mga dayuhang kaaway. Dapat tayong manalo ng isang perpektong tagumpay sa lahat ng mga gastos. Ang depensa ng Blizzard City ay sapat na malakas. Kahit na si Zurong at ang kanyang 500 Yanyan elites ay nawawala, walang gaanong epekto. Bahagyang kumunat ang noo ni Lan Xincheng, nag-isip sandali, at hindi nagpatuloy sa pagsasalita. Bastos kung ipagpatuloy niya ang pagtatanong sa isang bagay na napagdesisyonan ng pinuno.
Hindi ito ang paraan ng isang mabuting opisyal. Hinampes ni Zuzing ang mesa, ngayon, magsimulang kumilos. Dapat nating tapusin ang digmaang ito sa labas ng bansa bago sila magdulot ng kalituhan. Talagang, hindi natin sila maaaring hayaang makapasok sa hinterland ng Central Plains. Tumayo si Zhang Yi at ang iba pa at malakas na tumugon, oo. Malinis at malutong ang boses, at pagkatapos ay umalis sina Zhang Yi, Gao Changkong at Tu Yunlai sa conference room ng walang pag-aalinlangan. Ang oras ay naghihintay para sa walang sinuman, at ang tatlong panlabas na puwersa ay halos dumating sa daungan ng Coastal City. Kung sila ay isang hakbang na huli, sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga tao ang magdurusa? Ang Linhai City at Tianhai City ay hindi masama. Pagkatapos ng lahat, ang parehong mga lugar ay dumanas ng mga sakuna, at kakaunti ang natitira sa parehong mga lungsod. At ang Tianhai City ay may naunang babala ni Zhang Yi at nakabantay. Gayunpaman, ang lungsod ng Huazhou, na nahaharap sa pag-atake ng 500 miyembro ng Jidao Demon, ay natatakot na magkaroon ng panibagong madugong bagyo. Ito rin ang dahilan kung bakit bihirang ipadala ni Zuzing si Tu Yunlai. Dapat iligtas ang lungsod ng Huazhou, ito ang mukha ng kanilang buong rehiyon ng Jiangnan. Si Zhang Yi at ang iba ay lumabas ng conference room at mabilis na bumaba. Agad na nakipag-ugnayan si Zhang Yi kay Joker na nasa malayo sa Tianhai City. Hating gabi noon, at natagalan si Joker bago magising. Napuno siya ng kagalakan nang makita ang tawag mula kay Zhang Yi. Hoy, Zhang Yi, bakit mo naisip ang tawagan ako ng huli? Baka ikaw. Mabilis na sinabi ni Zhang Yi, makinig, nanganganib ang Tianhai City. Ibinalik ng Eclipse mo ng mga tao para manggulo. May grupo ng mga pirata sa malayo sa Pampang at darating sa Tianhai City. Bawal kayong lumabas at pumunta agad sa basement. Nasa Tianhai City ako kaagad. Biglang naging seryoso ang mukha ni Joe. Here. Itinaas niya ang mga suspender ng kanyang pijama, ibinaling ang kanyang dalawang balingkinitang puting binti sa gilid ng kama at nagsuot ng tsinelas. Okay, aabisuhan ko kaagad ang lahat. Huwag kang matakot, hindi nila masisira ang kanlungan. Makakarating din ako sa kalahating oras ng higit. Mabilis na ipinaliwanag ni Zhang Yi ang nangyari at saka ibinaba ang telepono. Pagkatapos nito, tinawagan niya si Chen Jingguan sa Chaoyu Base. Dahil galing sa dagat ang kalaban, ang unang nagdusa ay ang daungan ng Chaoyu Base. Si Chen Jingguan ay gising pa sa oras na ito. Mayroong libu-libong tao sa Chaoyu Base. Kailangan niyang pangasiwaan ang mga gawain ng base araw-araw, kaya medyo late na siya natulog. Nang tumunog ang telepono ni Zhang Yi, mabilis niyang sinagot ang tawag. Boss, late ka pa ba gigising? Si Zhang Yi ay masyadong tamad na makipag-usap sa kanya ng walang kaparerekon at mabilis na ipinaliwanag ang sanhi at epekto. I asked you to prepare for the battle before. How are you doing? Naging seryoso ang mukha ni Chen Jingguan, at tumugon siya ng may pag-aalala, nagawa na ang lahat ayon sa iyong mga tagubilin. Ang lahat ay nagpapahinga sa kanlungan, at ang mga estratehikong materyales ay inilipat na. Maliban sa ilang malalaking lalagyan sa daungan, mahirap ilipat, wala nang iba pa. Tumango si Zhang Yi, napakabuti, maaari kang magtago at maghintay para sa aking mga utos na kumilos. Nang matapos si Zhang Yi sa pagtawag, napagtanto niyang siya, si Tu Yunlai, at si Gao Changkong ang tanging tatlong tao sa elevator. Sumulyap si Zhang Yi sa kanila, nag-isip sandali, at hindi alam kung ano ang sasabihin. Hindi siya masyadong pamilyar kay Gao Changkong at hindi pa niya nakipagpalitan ng ilang salita kay Tu Yunlai. Sa makatuwid, walang paraan upang simulan ang pakikipag-usap ngayon. Mas mabuting gampanan ng lahat ang kanilang mga tungkulin at lutisin muna ang mga usapin sa saklaw ng kanilang sariling mga gawain. Pero si Tu Yunlai ang unang nagsalita. Galit niyang sinabi, haharapin ko ang grupo ng mga tulisan sa lungsod ng Huazhou sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay susuportahan kita. Kung ikaw ay nasa panganib at hindi mo ito kayang lutisin sa iyong sarili, magtago ka na lang at hintayin ang aming suporta. Bilang direktor ng Operations Department, si Tu Yunlai ay isa ring figure sa upper echelon ng power center ng Blizzard City. Sa labang ito, nais din niyang gumawa ng malaking kontribusyon at pagkatapos ay kumuha ng karagdagang kapital para sa kanyang kinabukasan. Gayunpaman, mayroon siyang mga kwalipikasyon para sabihin ito. Ang 500 Yanyon Guards na pinamunuan niya sa misyon sa pagkakataong ito ay ang lahat ng pinakapiling miyembro ng hukbo ni Yanyon.
Kabilang dito ang 10 piling Delta level alien at 30 outstanding alien mula Beta hanggang Gamma level. Ang natitira ay mahusay na sinanay at mahusay na armadong mga elite na mandirigma. Nagkibit balikat si Zhang Yi. Hindi siya masyadong interesado sa credit o anumang bagay. Hanggat kaya niyang lipulin ang Eclipse at maibalik ang katatagan sa rehiyon ng Jiangnan, lalo na sa lugar kung saan siya nakatira. Okay, hihilingin ko sa iyo na pumunta para sa suporta kung kinakailangan. Ngumiti si Gao Changkong, ngunit hindi sumagot sa mga salita ni Tu Yunlai. Sa halip tumingin siya kay Zhang Yi, hinihintay pa rin kitang lumapit at lipulin ang Eclipse Moon kasama natin. Huwag kalimutan na ang Eclipse Moon ang pinakamalaking layunin natin. Kung wala ang kakayahan ni Zhang Yi na harangan ang mga hula, ang pagharap sa Eclipse ay hindi isang madaling gawain. Kahit na kontrolin ni Gao Changkong ang kapangyarihan ng reincarnation, kailangan pa rin niyang makipagsapalaran. May kakaibang naramdaman si Zhang Yi sa tono ni na Gao Changkong at Tu Yunlai. Oo naman, tulad ng sinabi ni Deng Yuanbo sa simula, ang nangungunang pamamahala ng Blizzard City ay nahahati din sa iba't ibang paksayon. Hayagan at palihim silang nag-aaway sa isa't isa, at nakikipagkompetensya rin sila sa isa't isa. Kaya lang bilang outsider, dahil hindi siya sasangkot sa mga alitan sa kapangyarihan, hindi siya nag-iingat sa iba. Ang gulo, naisip ni Zhang Yi sa kanyang puso. Wala siyang interes sa kapangyarihan, at iniisip pa niya na maglalagay lamang ito sa panganib ng mga tao. Bago sumagot si Zhang Yi, muling sinabi ni Gao Changkong, narinig kong binanggit ng isang tao mula sa Iron-Blooded Team ang Tianlong Pirates sa Southern Sea. Ang lakas talaga, pero kung wala ang Tianlong King na personal na namumuno, ang lakas ng kanyang squad ay magiging ganito lang. May nangyari. Sa iyong lakas, hindi dapat mahirap harapin ang mga ito. Ang mga pirata ng Tianlong ay napakasikat at may bilang sa 10,000. Ngunit sa panahong ito kung saan tinutukoy ng mga nangungunang dayuhan ang sitwasyon ng labanan, hindi ito nangangahulugan na mayroon silang lakas upang walisin ang lahat. Kung hindi, hindi na kailangan ng Blizzard City na ipadala ang God Team para harapin ang Eclipse. 300,000 tropa ng depensa ay madaling madudurog kung ipapadala. Ayon sa pagsusuri ng mga datos na nakuha mula sa Blizzard City, 2 pangkat ng investigasyon lamang ang kailangan upang sirain ang naturang puwersa gaya ng Tianlong Pirates. Pero kung isa lang sa mga squad ang darating para umatake, siguradong mapapanalo ito ng Tengo Team sa pangunguna ni Zhang Yi. Kaya naman, sa mata ng lahat, ang ika-4 na dibisyon ng Tianlong Pirates ay isa lamang smoke bomb na tinukso ng Eclipse para magdulot ng gulo. Tumango si Zhang Yi, malalaman lamang kung gaano kalakas ang kalaban pagkatapos makipaglaban. Hindi niya minamaliit ang sinumang kalaban. Ang pagmamataas ay ang nakamamatay na kasalanan. Chapter 733. Rushing to the Battlefield. Bumaba si Zhang Yi, at handa nang umalis ang Tengo Team, naghihintay lamang sa utos ni Zhang Yi na kumilos. At walang sinabing kalokohan si Zhang Yi. Pumunta ka. Ang lahat ay mabilis na umalis sa Combat Command Center, at ang mga nakabaluti na sasakyan ay naghihintay sa labas upang dalhin sila sa paliparan. Sa kaliwang bahagi ng Zhang Yi ay nakaupo si Yang Zhengzhen, sa kanan ay si Liang Yu, at si Wawa ay nakahawak sa mga bisig ni Yang Zhengzhen. Una nang ipinaliwanag ni Zhang Yi ang kanilang misyon sa pakikipaglaban sa lahat. Kailangan muna nating pumunta sa Tianhai City at alisin ang mga Tianlong Pirates na dumaong doon. Tianhai City ang teritoryo ko. Pamilyar ako sa terrain doon at may mga especially iya ako doon. So the battle is good for US. Just practice what you usually train for. Pagkatapos sabihin ito, nagbigay siya ng mga espesyal na tagubilin kina Liang Yu at Wawa. Sa panahon ng labanan, manatiling malapit kay Zhengzhen. Ito ang kanyang unang pagkakataon sa larangan ng digmaan, kaya protektahan siya. Tumango si Liang Yu, syempre. Ibinuka ni Wawa ang kanyang bibig, meow. Hindi tinanggihan ni Yang Zhengzhen ang espesyal na pangangalaga ni Zhang Yi. Bagamat nagising na niya ang kanyang kapangyarihan, kailangan niyang umangkop sa kanyang mga kakayahan sa larangan ng digmaan. Higit pa rito, ang kanyang kakayahan ay napaka-espesyal at ang panganib ay medyo mataas. Sa proteksyon ni Wawa at Liang Yu, matitiyak ang kanyang buhay. Tungkol sa mga tactical arrangement, Bailey, ipaubaya ko na sa iyo. Tumingin si Zhang Yi kay Bailey Changqing at sinabing, hanggang sa sasabihin ko sa iyo, lahat ng plano ng aksyon ay ikaw ang magpapasya. Ang mga propesyonal na bagay ay dapat ipaubaya sa mga propesyonal. Pagdating sa pakikipaglaban, siguradong mas
Magaling si Bailey Changqing dito. Hindi tanga si Zhang Yi para pumasok sa field na hindi niya sanay. Si Bailey Changqing ay medyo nasa sabik, ngunit hindi niya inaasahan na si Zhang Yi ay magtitiwala sa kanya ng labis. Ang pagtatalaga ng awtoridad ng mga pinuno ay ang pinakamalaking pagkilala sa mga nasasakupan. Oo, hindi na nagsalita pa si Bailey Changqing at tinanggap ang utos ni Zhang Yi. Ang desisyong ito ay nagpagandi ng pakiramdam sa iba. Kung si Zhang Yi, isang karaniwang tao, ang pinilit ang utos, sila ay matalo ang tambol sa kanilang mga puso. Ang pagkilala sa malakas na personal na lakas ni Zhang Yi ay isang bagay. Ngunit ang kakayahang mag-utos at personal na kapangyarihan sa labanan ay dalawang ganap na hindi magkakaugnay na bagay. Mabilis na sumugod sa airport ang Tengu Team, Samsara Team, at Yanyun Team. Ang mga searchlight ay tumagos sa kalangitan sa gabi, ang Blizzard City ay napuno ng panginginig, at ngayong gabi ay isa na namang walang tulog na gabi. Sa sunod-sunod na pag-alis ng mga fighter planes, lumipad din ang tatlong koponan patungo sa kani-kanilang larangan ng digmaan. Sa oras na ito, sa Tianjin City, dahil sa maagang babala ni Zhang Yi, ang kanlungan at ang tatlong puwersa ay nagtipon ng mga tao at materyales sa isang ligtas na lugar ng maaga. Pagkarating ng mga pirata ng Tianlong Pirates sa baybayin, agad silang kumuha ng mga snowmobile at umungol sa kahabaan ng yelo patungo sa dalampasigan. Mga binata, magdambong tayo hanggat gusto ninyo. Patayin ang lahat ng lalaki rito at kunin ang lahat ng pagkain at kayamanan. Malakas na tumawa si Kinot, at ang libu-libong pirata sa grupo ng mga pirata ay tumawa rin ng malakas, na naghahanda sa pandarambong. Hanggat na kumpleto ang deal ngayon, hindi na nila kakailanganing maglayag muli sa loob ng isang taon. Narinig ng lahat ang kasaganaan ng Tianjin City. At mula ngayon, sumikat na sila sa mundo ng pirata. Paano ang Washo Kingdom? Hindi naman kasi ako mananakawan eh. Ngunit matapos sumugod sa pampang ang grupong ito ng mga excited na pirata, mabilis nilang natuklasan na may mali. Dahil sa napakalaking lungsod ng Tianjin, pagkatapos maghanap ng mahabang panahon, wala silang nakita ni isang tao. Ang lungsod na ito ay parang patay na lungsod, at kahit na ang mga bakas ng mga aktibidad ng tao ay mahirap hanapin. Ilang pangunahing base ang naglipat ng kanilang populasyon at mga mapagkukunan kalahating buwan na ang nakalipas, at ang naiwan na lang sa lupa ay ilang mga gusali, na lahat ay natabunan ng makapal na nyebe. Parang wala pang aktibidad ng tao. Sa harbor area ng base ng Chaoyok, nakakita sila ng ilang malalaking lalagyan, na naglalaman ng ilang mga supply. Ngunit lahat sila ay mga kotse o malalaking makinarya, pati na rin ang mga nakakalat na materyales, na hindi gaanong ginagamit at hindi maginhawa sa transportasyon. Napagtanto kaagad ni Kinot na may mali. Agad niyang tinanong ang Eclipse kung ano ang nangyayari dito. Si Phoenix Yuan rin ang sumagot. Ayon sa datos, 4 na puwersa na lang ang natitira sa lungsod na ito ngayon, at ang kanilang mga mapagkukunan ay puro. Hanggat papatayin mo sila, madali mong madembong ang karamihan sa mga mapagkukunan ng lungsod ng Tianjin. Pagkatapos mag-isip sandali ni Kinot, nagpasya siyang hindi nagsinungaling sa kanya si Phoenix Yuan rin. Dahil ang lungsod ng Tianjin ay may malaking mapagkukunan, at sa oras na ito, imposibleng ilipat ang mga ito sa maraming dami. Mayroon lamang isang conclusion, ang mga mahahalagang mapagkukunan ay nakatago. Hanggat maaari nilang mahanap kung saan sila inilibing upang maging tumpak, kung saan nagtatago ang mga lokal na puwersa, maaari nilang makuha ang mga materyales na iyon. Agad na inutusan ni Kinot ang kanyang mga tauhan na hanapin ang mga pinagtataguan ng ilang malalaking puwersa, kahit na kailangan nilang maghukay ng 3 talampakan sa lupa. Hindi nila alam na libu-libong tao mula sa Chaoyu Base ang nasa ilalim ng kanilang mga paa. Blizzard City. Inayos ni Zuzing na lumabas si Zhang Yi at ang kanyang 3 koponan upang lumaban. Siya na rin mismo ang nag-iisip kung paano lulutasin ang mga kasunod na problema. Parehong kabilang sa mga organisasyon ng Ronin ang Jidao Demon at Eclipse, na may maximum na sukat na ilang daang tao lamang. Gayunpaman, ang mga Tianlong Pirates ay gumagala sa katimugang dagat at nagtataglay ng kapangyarihang banta ang bansa. Mas madaling kausapin at harapin ang malalaking puwersa. Naglakas loob ang mga miyembro ng Tianlong Pirates na salakayin ang rehiyon ng Jiangnan. Masyadong malaki ang kanilang gana. Dapat silang turuan ng leksyon, kung hindi magkakaroon ng kapayapaan ang Southern Coastal Area. Sabi ni Zuzing sa malalim na boses.
Nang marinig ito, yumuko si Lan Xincheng at nagsabi, may mga barkong pandigma na nagpapatrolya sa lugar ng dagat mula sa East China Sea region. Siguradong ginabayan sila ng estranghero na naghula ng eclipse ng buwan at nakatakas sa patrol. Bukod dito, ang mga isla sa timog silangang dagat ay may tuldok-tuldok at hindi namin makumpirma kung nasaan ngayon ang kanilang punong tanggapan. Hindi madaling masakop, naging malalim ang mga mata ni Zuzing. Hindi ito mahirap, hanggat maaari nating kumpirmahin ang lokasyon ng kanilang punong tanggapan, kung gayon ang problema ay ganap na malulutas sa isang solong shot ng Death of Love. Kung paano makumpirma ang punong tanggapan ng Tianlong Pirates, kailangan mo lamang magpadala ng mga especially iya, at palagi kang may makukuha. Ngunit ang problema ay hindi maaaring abusuhin ang kamatayan ng pag-ibig. Madaling sirain ang Sky Dragon Pirates, ngunit kapag ginamit na ang Death of Love, maaari itong magkaroon ng masamang simula. Sa hinaharap, ang mga naturang armas ay gagamitin ng husto sa buong planeta. Bahagyang napangiti si Lan Xincheng nang marinig niya ito. Mayroon tayong iba pang paraan para harapin sila. Itinaas ni Zuzing ang kanyang ulo at sumulyap kay Lan Xincheng. Oh, ano sa tingin mo? Ngumiti si Lan Xincheng at nagsabi, ang Starry Sea ay puno ng mga isla, at umaasa sila sa mga import para sa parehong pagkain at enerhiya. Pagkatapos ng mundo, ang transportasyon sa dagat ay magiging mas mahirap, at ang kanilang mga paraan ng pagkuha ng mga supply ay magiging higit na iisa. Kailangan lang nating gamitin ang ating mga kamay at paa sa dalawang aspetong ito para tuluyang mawalan sila ng pagkain. At ang malaking bilang ng kanilang mga barko ay naging scrap metal na walang diesel. Nagbago ang ekspresyon ni Zuzing at ngumiti siya at sinabing, makakaisip ka palagi ng bago para sa akin. Chapter 734 na Pirates. Sa impluensya ng Washu State, ang pakikipag-usap lamang sa mga pangunahing lugar kung saan ang mga Tianlong Pirates ay nag-aangkat ng enerhiya at pagkain ay maaaring magdulot sa kanila ng malalaking problema. Ang bentahe ng Tianlong Pirates ay hindi kung gaano sila kalakas. Sa katunayan, 10,000 tao ang hindi talaga makapangyarihan sa labanan. Umaasa sa masalimuot na lupain ng Starry Sea, nagawa nilang duminahin ang isang panig. Kung talagang may hidwaan sa mga nakapaligid na malalaking bansa, hindi sapat na panoorin ang kanilang mga basurang isda. Putulin ang kanilang pagkain, damo at lakas, at hayaan silang lahat na makulong sa isla. Ito rin ang dahilan kung bakit ang Heavenly Dragon King ay hindi nang ahas na kumilos laban sa Washu Kingdom. Nag-isip sandali si Zuzing at nakipag-ugnayan sa distrito ng Shengjing. Hayaang sumulong ang Shengjing District para makipag-ugnayan sa mga pangunahing bansang nakapaligid sa Tianlong Pirates at hilingin sa kanila na huminto sa pakikipagkalakalan sa Tianlong Pirates. Kahit paparating na ang katapusan ng mundo, nandoon pa rin ang impluensya ng Washu Kingdom. Bukod dito, dahil lang sa grupo ng mga pirata, walang makakasakit sa Washu Kingdom dahil dito. Kaya't ang problemang ito ay maaaring malutas ng mabilis. Ito ay isang nahuling pag-iisip, kaya hindi ko naiisa-isahin dito. Lungsod ng Tianhai. Ang Tianlong Pirates ay nagsimulang manloob sa lahat ng dako. Masyadong malaki ang Tianhai City. Bagamat ang mahahalagang mapagkukunan ay karaniwang kinokolekta ng ilang pangunahing puwersa. Gayunpaman, ang ilang malalaking pagawaan ng makinarya, mga bodega ng hilaw na materyales, at ilang maliliit na supermarket ay hindi pa ganap na nahuhulog. Ang mga mapagkukunang ito na hinamak ng mga pangunahing puwersa na linisin ay lahat ng magagandang bagay para sa mga pirata. Pagkatapos ng lahat, sila ay nasa mahihirap na mapagkukunan sa timog na dagat, at kailangan nilang magnakaw para sa pagkain at damit. Sa makatuwid, ang mga basura na hindi gusto ng mga pangunahing puwersa sa Tianhai City ay lahat ng magagandang bagay sa kanilang paningin. Sa ganitong kapaligiran, talagang mahirap para sa mga base ng ilang pangunahing puwersa na hindi matuklasan. Dahil ang ibang mga lugar ay natatakpan ng yelo at nyebe, ngunit ang teritoryo lamang ng sanctuary at ang tatlong pangunahing puwersa ang malinis. Ngunit kahit gaano pa nila ito nahanap, hindi nila mabuksan ang kanlungan. Isang grupo ng mga pirata na sanay na sa mga labanan sa dagat sa katimugang tubig ay hindi alam kung paano buksan ang reinforced concrete na mahirap pasabugin kahit na may mga missile. Ang kanlungan ng pamilya ni Zhang Yi ay umaakit sa kaimbutan ng maraming mga pirata dahil sa taas at ganda nito. Gumamit sila ng iba't ibang armas sa labas upang subukang makalusot, ngunit hindi man lang sila makalusot sa pader.
Sa loob ng shelter, nagtago si Uncle Yu at ang lahat sa underground floor, gamit ang surveillance equipment upang suriin ang lahat sa labas. Si Joe Jaime at Yang Xia ay mukhang nag-aalala. Hawak ni Uncle Yu ang isang machine gun sa kanyang kamay, ang kanyang katawan ay nababalot ng mga sinturon ng bala, at ang kanyang mukha ay puno ng kamahalan. Sa sandaling mangyari ang anumang panganib, siya ang unang tatayo sa harapan at bibigyan ng iba ng pagkakataong makatakas. Mahinahong sinabi ni Joe Kier, okay lang, hindi nila masisira ang depensa ng kanlungan. At si Zhang Yi at ang iba pa ay darating na dito. Sa sandaling ito, isang nakakabinging tunog ang biglang tumunog sa labas. Isang pirata cadre ang naging 5 metrong taas, Saiyan Giant at nagsimulang marahas na maninangil sa pangunahing pasukan ng shelter. Hindi gumagalaw ang pinto, ngunit nakakatakot ang tunog ng impact. Kahit na ang lahat ay nagtiwala sa kakayahan ng pagtatanggol ng kanlungan, hindi pa rin nila maiwasang hindi mapalagay. Ang mga pirata na ito ay walang pagkatao at walang iniiwan na bakas ng mga manok o aso sa kanilang landas. Sa orihinal na labanan sa pagitan ng mga pangunahing puwersa sa Tianjin City, maaaring mapanatili pa rin ang ilang sangkatauhan at ang mga walang kapangyarihang lumaban ay hindi papatayin. Ngunit sa mga pirata na ito, magiging hanggal na kumuha ng anumang pagkakataon. Si Joker ay kalmado sa panlabas, ngunit medyo balisa din sa loob. Mabilis niyang tinawagan si Zhang Yi para ipaliwanag ang sitwasyon dito. Sa oras na ito, isang armadong helicopter ang lumipad ng diretso sa kalangitan sa gabi at nakarating sa Tianjin City. Matapos makuha ang balita tungkol kay Joker, hindi mapigilan ni Zhang Yi na sumimangot. Agad niyang inutusan ang piloto na ay lapag ang helicopter sa mga coordinate ng kanyang kanlungan. Nandito sila para pumatay ng mga pirata, at hindi mahalaga kung saan sila nanggaling. Sinabi na ni Zhu Xing na sa larangan ng digmaan, si Zhang Yi ang pinakamataas na commander. Agad na sinunod ng piloto ang utos at lumipad patungo sa junction ng Zhejiang District at Lujiang District. Hindi nagtagal, ang mga pirata na tuwang-tuwa pa rin sa pag-atake sa kanlungan ay nagulat nang marinig ang dagandong ng isang higanting dragon na nagmumula sa kanilang mga ulo. Tumangala sila at nakitang hindi ito isang higanting dragon, kundi isang malaking armadong helicopter. Boom! Isang nakakabinging tunog ang lumitaw sa gitna ng hangin. Agad na sumabog ang higanting alien head. Binago ni Zhang Yi ang kanyang mga bala ng napakatahimik, at pagkatapos ay itinutok sa pangalawang tao. Ang malaking puting sniper rifle ay dumagundong sa kanyang kamay, at ang pagpatay sa mga alien sa mababang antas ay hindi gaanong naiiba sa mga ordinaryong tao. Gayunpaman, upang makatipid ng mga bala, pinatay lamang niya ang mga dayuhan sa mga pirata. Nanguna si Bailey Changqing at umalis. May daan-daang metro pa rin ang taas ng kanyang mga paa. Sumigaw siya, "Tara na." Pagkatapos ang buong tao ay nahulog tulad ng isang kanyan. Sumunod naman ang iba. Walang angkop na lugar para sa isang helicopter na mapunta sa ibaba, ngunit hindi ito problema sa mga nangungunang alien na ito. Upang maiwasang maging isang buhay na target sa himpapawid, pinili nilang tumalon palabas ng eroplano ng direkta kasama ang mga pinahusay na dayuhan at iba pang mga dayuhan. Si Meng Xiaoyu lang ang nanatili kay Zhang Yi. Ang kanyang tungkulin ay mag-imbestiga at magpagamot, hindi isang martial arts sect. Maging si Yang Xingchen ay sumali sa labanan sa Wawa. Sa paningin ni Zhang Yi, si Yang Xingchen ay sumakay sa Wawa at nagsimulang subukan ang kanyang kakayahan. Sa direksyon kung saan nakaturo ang kanyang mga kamay, dalawang pirata ang biglang sumuntok sa isa't isa, sinakal ang leeg ng isa't isa, at pagkatapos ay namatay na magkasama. Masayang ngumiti si Yang Xingchen. Tumingin si Zhang Yi sa paligid niya, at nang makakita siya ng banta, tinulungan niya itong alisin ito sa lalong madaling panahon. Mayroong higit sa 100 pirata sa paligid ng kanlungan, kabilang ang 5 dayuhan. Nang makita ang grupong ito ng mga taong bumabagsak mula sa langit, wala silang takot. Kung tutuusin, sila ay mga taong damailan ng dugo mula sa gilid ng kutsilyo at sanay sa buhay at kamatayan. Kaya't kinuha nila ang kanilang mga baril at nagsimulang barilin. Si Bailey Changqing ay gumawa ng unang hakbang at naglabas ng 2 itim na armas mula sa kahon ng armas sa likod ng kanyang likuran at pinagsama ang mga ito. Isa itong malaking Fangtian painted halberd. Ang painting pole ay pininturahan ng ginto, at ang dark halberd na katawan ay pinalamutian ng malalim na gininto ang pattern, na mukhang napaka-dominanti. Hindi siya umiwas sa harap ng mga putok ng apoy ng mga pirata, at ang mga ordinaryong bala na ipinuputok sa kanya ay hindi man lang sapat para magkamot sa kanyang katawan.
Sa isang gitling at laslas lamang, ang 12 ng mga pirata sa kanyang harapan ay naputol sa 2 piraso na parang mga baras ng abaka. Si Bailey Changqing mismo ay medyo nagulat. Ang mga pirata ba, napakahina. Noong una, naisip niya na ang mga pirata na gumagala sa katimugang dagat ay medyo makapangyarihan. Pero hindi ko akalain na ganito pala ito kaina. Ngunit kung iisipin mong mabuti, ito ay lubos na makatwiran. Pagkatapos ng lahat, ang katimugang bahagi ng dagat ay puno ng mahihinang bansa. Kahit na 12 ng mga bansa ang pinagsama-sama, hindi sila kasing lakas ng rehiyon ng Jiangnan. Sa makatuwid, ang gayong grupo ng mga pirata ay sapat na upang mangibabaw sa isang panig. Pero nung naka-encounter talaga sila ng foreign special force from a big country, naging bastard force sila. Boom! Isa pang nakakabinging pagsabog ang tumunog sa larangan ng digmaan. Itinaas ni Bailey Changqing ang kanyang ulo at nakitang nawala na ang ulo ng alien na umaatake sa kanya. Bumungad ito sa kanya. Pagtingin ko sa paligid, napagtanto ko na lahat ng mga pirata na nagpakita ng supernatural na kapangyarihan ay isa-isang pinatay ni Zhang Yi mula sa mataas na lugar. Hindi napigilan ni Bailey Changqing na mapalunok. Kahit siya ay hindi nang ahas na saluhin ang mga banal na bala ng pilak na binaril ni Zhang Yi, na gumagamit ng laser, at kailangang mag-ingat upang maiwasan ang mga ito. So to deal with other alien, one shot at a time talaga. Sino ang nagsabi na ang mga thermal weapon ay hindi maaaring makitungo sa mga dayuhan? Hanggat ginagamit ng dayuhan ang kanyang kakayahang bumaril ng mga bala, mahihirapan ng dayuhan na harapin ang mga ito. Chapter 735. Heading straight to Chaoyu Harbor. Dumating sa Tianhai City ang pangkat ng Tengo na pinamumunuan ni Zhang Yi. Ang unang hintuan ay natural na ang kanyang base camp. Mahigit 100 pirata ang nalipol ng pangkat ng Tengo sa wala pang 1 minuto. Napahawak si Bailey Changqing ng dila, humakbang pasulong si Meng Saiyo at tinurukan siya ng shot of truth serum. Hindi nagtagal, sinabi ng dila kay Zhang Yi at sa iba pa ang lahat ng impormasyon tungkol sa Tianlong Pirates. Sila, nasa Chaoyu Harbor. Ang kapitan natin ay si Kenot, ang kapitan ng ika-4 na dibisyon ng Tianlong Pirates. Ang lalaking nahuli ng buhay ay isang bastard, at ang impormasyong kanyang inihayag ay kapaki-pakinabang ngunit hindi gaanong. Tinanong siya ni Zhang Yi tungkol sa lakas ng ika-4 na koponan, at sinabi lang niya na ito ay napakalakas at kakaunti ang mga kalaban sa katimugang dagat. Ang pahayag na ito ay totoo sa kanya. Ngunit para kay Zhang Yi, ito ay parang kalokohan. Ang mga tiyan ng isda sa katimugang dagat ay hindi nakakita ng maraming tunay na Panginoon. Tumingin si Zhang Yi kay Bailey Changqing, Bailey, ano sa palagay mo? Nag-isip sandali si Bailey Changqing at sinabing, ayon sa impormasyong nakuha ng distrito, ang pangkat na darating ay ang ika-4 na koponan, si Kapitan Kenot. Ang rating na ibinigay ng intelligence system ay nagpapahiwatig na siya ay isang Delta-level alien na may power index na 8,000 puntos. Sa karagdagan, mayroong 4 na miyembro sa kanyang mga tauhan, na ang lakas ay nasa pagitan ng 4,000-6,000 puntos. Pero, itinuro niya ang isang katawan sa karamihan. May isang kadre na napatay mo sa isang putok. Nag-isip sandali si Zhang Yi matapos itong marinig. Tama ang impormasyong ibinigay ng distrito. Sa 3 sumasalakay na mga koponan ng kaaway, ang mga kaaway sa Tianhai City ang pinakamahina. Walang paraan. Pagkatapos ng lahat, sa paghusga mula sa algorithm ng punong tanggapan, si Zhang Yi ay mas mahina kaysa kina Tu Yunlai at Gao Changkong. Kasabay ng pagiging pamilyar ni Zhang Yi sa Tianhai City, hiniling sa kanya na harapin muna ang mga kaaway dito, at pagkatapos ay pumunta sa Linhai City upang sumali sa Samsara Team upang malutas ang problema ng Eclipse. Kung gayon, dumiretso tayo sa Chaoyu Harbor. Ang labanang ito ay dapat na labanan ng mabilis, at ang Linhai City ang pangunahing larangan ng digmaan. Sabi ni Zhang Yi. Habang nagsasalita siya, binuksan niya ang satellite phone at kinausap si Chen Jingguan. Bagamat si Chen Jingguan ay nagtago sa ilalim ng lupa, maraming kagamitan sa pagsubaybay ang nakadeploy sa paligid ng Chaoyu Base. Maaaring makuha ang impormasyon tungkol sa Tianlong Pirates. Matapos maunawaan ang ayos ng kalaban, mas magiging madali. Para kay Zhang Yi at ng iba pa na kumilos. Sa sandaling ito, biglang bumukas ang pinto ng silungan. Tumakbo si Uncle Yo at ang iba pa. Zhang Yi. Tuwang-tuwa silang makita si Zhang Yi. Si Joker ay nakasuot ng makapal na down jacket na may puting fox fur sa kanyang leeg, mukhang matikas at gumagalaw.
Sinulyapan sila ni Zhang Yi at walang sabi-sabi, hindi pa tapos ang labanan. Manatili kayong lahat sa kanlungan at bawal lumabas. Ngunit sinabi ni Uncle Yu, hayaan mo kaming tulungan ka. Laging mabuti na may dagdag na katulong. Naglakas loob din si Fatty Shu na lumapit. Boss, sobrang tagal na nating lumaban. Isama mo ako. At least kaya kong kontrolin ang battlefield. Sa oras na ito, bumabagsak ang makapal na snow mula sa langit. Sa ganitong kapaligiran, ang pagkakaroon ng ice at snow alien ay talagang mas angkop para sa pakikipaglaban. Ngunit umiling pa rin si Zhang Yi. Naka-standby ka sa shelter. Kung kinakailangan, tatawagan kita para sabay tayong kumilos. Si Uncle Yu at Fatty Shu ay mukhang medyo bigo. Ipinaliwanag ni Zhang Yi, batay sa kasalukuyang paghatol, kontrolado ang lakas ng kalaban. Sapat na tayo para harapin sila. Ngunit para sa kapakanan ng kaligtasan, ikaw at ang mga tao mula sa tatlong pangunahing base ay hindi dapat kumilos pansamantala. Kung sakaling magkaroon ng isang espesyal na sitwasyon, kakailanganin mong magbigay ng suporta mula sa labas. Kahit na ang lakas ng kalaban ang pinakamahina sa tatlong lugar, hindi nang ahas si Zhang Yi na maging pabaya. Dapat siyang gumawa ng maayos na kaayusan. Siyempre, ginawa rin ito para protektahan si Uncle Yu at ang iba pa. Nang marinig ito ni Uncle Yu at Fatty Shu, tumingin sila sa iba pang mga sundalo ng Tengu Team at naunawaan sa kanilang mga puso na tama ang sinabi ni Zhang Yi. Ito ay isang mahalagang panahon ng digmaan at hindi sila maaaring payagang kumilos ng walang ingat. Tumango ang dalawa. Kung kinakailangan, mangyaring bigyan kami ng mga order anumang oras. Susugod kami kaagad. Tumango si Zhang Yi at aalis na sana, ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, naglabas siya ng isang kahon ng mga banal na pilak na bala mula sa kanyang katawan at ibinigay ito kay Uncle Yu. Ang material na ginamit sa bagay na ito ay medyo bihira, at si Zhang Yi ay kasalukuyang mayroon lamang higit sa 3,000 rounds sa kanyang kamay. Kaya naman, 20 rounds lang ang binigay niya kay Uncle Yu. Bilang karagdagan, binigyan niya si Uncle Yu ng isang malaking itim na titi. Iyon ay isang magandang bagay na kinuha niya mula sa arsenal ng mga armas sa Blizzard City. Ang pinakabagong anti-material sniper rifle, GPW2 generation. Ang kapangyarihan ay 2 beses na mas malakas kaysa sa mga Barrett ng nakaraang henerasyon. Ito ay orihinal na isang airborne na sandata at hindi angkop para sa individual na paggamit ng sundalo. Pero tama lang para kay Uncle Yu. Ang isinaalang-alang ni Zhang Yi ay na kahit na ang mga kakayahan ni Uncle Yu ay medyo monotonous, bilang isang veterano sa loob ng maraming taon, mayroon siyang mahusay na mga katangian sa pakikipaglaban. Sa makatuwid, ang pagbibigay sa kanya ng mabigat na sniping at banal na mga bala ng pilak ay maaaring magpapahintulot sa kanya na magpakita ng magandang lakas. Ito ay tinatawag na kakulangan ng lakas, at kailangan ang kagamitan. Biglang nagningning ang mga mata ni Uncle Yu. Excited niyang kinuha ang sandata na ibinigay sa kanya ni Zhang Yi, na nangangahulugan din na pumayag si Zhang Yi na hayaan siyang lumahok sa labanan sa isang kritikal na sandali, na hindi biro. Sa oras na ito, dumating sina Joker at Yang Xia. Iniabot ni Yang Xia kay Zhang Yi ang isang malaking lunchbox, na naglalaman ng supernatural na pagkain na maingat niyang inihanda. Isave ang mga ito para sa digmaan. Iniabot ni Joker kay Zhang Yi ang isang kahon ng gamot sa pagpapagaling. Nakaramdam ng kaunting init si Zhang Yi sa kanyang puso, ngunit wala siyang oras na maging mapagmahal dito dahil mahigpit ang digmaan. Tumango siya, inilabas ang snowmobile, at inakay ang mga miyembro ng Tengu Team patungo sa Assam Harbor. Sa dalawa pang larangan, dumating din sa kani-kanilang larangan ng digmaan sina Yan Yunwei na pinamumunuan ni Tu Yunlai at Samsara Team na pinamumunuan ni Gao Changkong. Una, kailangan nilang hanapin ang kanilang kalaban. Pagkatapos, ito ay isang labanan ng paglipol. Gayunpaman, ang gawain ni Tu Yunlai dito ay mas simple at mas direkta. Pagkarating ng Jidao Demon sa Huazhou, mahigit 500 katao ang nagsimulang sumugod patungo sa lugar ng pagtitipon at nagsimulang manloob. Sa simula, nakipagsagupaan sila sa mga lokal na puwersa sa Huazhou. Matapos akayin ni Tu Yunlai si Yan Yunwei na dumating, direkta niyang hinati ang kanyang mga tropa upang sugpuin sila kahit saan. Para naman sa Linhai City, ang Samsara Team ay hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos pagkarating. Alam ni Gao Changkong na handa ng husto ang eclipse sa pagkakataong ito, at kasama ang hula ng mangkukulam, nagdulot ito ng matinding pressure sa kanila.
Kaya pagkalapag ng helicopter, hindi na siya nagmamadaling hayaan muna ang mga miyembro ng team na kumilos. Gagamitin ko ang kapangyarihan ng reincarnation para subukan muna sila, at pagkatapos ay magbalangkas ng plano ng aksyon. Ang pinakaligtas na paraan sa ngayon ay ang hintayin si Zhang Yi at ang iba pa na dumating na may suporta. Hanggat maaari nating harangan ang kapangyarihan ng propesya ng kabilang partido, tayo ang may ganap na kapangyarihan. Ang lungsod ng Linhai ay isa ng patay na lungsod, at hindi na kailangang mag-alala na magdulot ng mga casualty sa mga ordinaryong tao. Sa makatuwid, mayroon silang sapat na espasyo upang ibigay ang kanilang lakas. Lahat ng nangyari sa three-party battlefield ay nasa ilalim ng mga mata ng mga executive ng Blizzard City na pinamumunuan ni Zhu Xing. Sa pagkakataong ito, nakatutok dito ang buong Blizzard City. Nakuha ni Zhu Xing ang aral mula sa nakaraang yugto at nagpasya na ibigay ang inisyatiba sa larangan ng digmaan sa mga estranghero. Nagbago ang mga panahon, at ang mga dayuhan ay naging dominanteng puwersa sa larangan ng digmaan. At ang kanilang labis na panghihimasok ay haantong lamang sa pagpipigil sa mga dayuhan. Sa ngayon, ang tanging tulong na maibibigay ng rehiyon sa mga dayuhan, bukod sa pangmatagalang pambobomba, ay ang mga kakayahan sa pag-navigate. Ang Tengu Squad ni Zhang Yi ay nahahati sa dalawang tangke, na may layong 1 kilometro, at tumungo sa Chaoyu Harbor mula sa kaliwa at kanang linya. Nakipag-ugnayan siya kay Chen Jingguan at nagtanong tungkol sa balita sa Chaoyu Harbor. Ano ang kasalukuyang sitwasyon sa mga pirata? Sumagot si Chen Jingguan, mga 70% ng mga tropa ay naghahanap ng mga supply, at ang natitirang 30% ay nasa daungan. Mukhang alam nilang darating ka, kaya umaasa sila sa ating mga lumang depensa para mag-set up ng ambush. Chapter 736. Obstacles. Matapos makuha ang impormasyon tungkol kay Chen Jingguan, mas naging komportable si Zhang Yi. Ang mga pirata ay kadalasang isang ragtag group, hindi isang propesyonal na hukbo. Sa makatuwid, pagkarating sa lungsod ng Tianhai, ang una nilang naisip ay ang pagnakawan ng mga gamit. Sa oras na ito, 70% ng lakas ng Tianlong Pirates ay nasa labas. Kaya't ang mga nanatili sa harbor base ay tiyak na isang maliit na bilang ng mga elite na pinamumunuan ni Kapitan Canot. Kung titingnan ng katalinuhan na ibinigay ng distrito, tiyak na hindi magiging problema para sa kanilang Tengu team na maalis ang ika-4 na dibisyon ng Tianlong Pirates. Binuksan na ni Bailey Changqing ang 3-dimensional na mapa sa karwahe at sinimulang ailatag ang plano ng labanan. Captain, ang galing mo ay super long distance sniping. Kaya pumunta ka muna sa commanding heights ng A, which is here. Chi Guangming, ikaw at ang kapitan ang may pananagutan para sa pangmatagalang pagsugpo ng sunog. The harbor is a cone-shaped terrain. We attack from the left and right together. Ang baybayin ay hinaranggan ng mga barkong tumutulong sa East China Sea region. Hindi tayo natatakot na makatakas sila. Pagdating ng panahon, ang pinuno ng pirata na si Canot ay maiiwan sa amin ni Liang Yu para harapin siya. Ang iba ay may pananagutan sa paglilinis ng kalat. Walang masama sa planong labanan ni Bailey Changqing. Nagsagawa sila ng pagkubkob at pagsupil ng may ganap na nakahihigit na puwersa. Sa antas ng mataas na antas ng mga dayuhan, sila ay nasa isang ganap na kalamangan. Karamihan sa mga ordinaryong pirata sa pangkat ng mga pirata ay walang iba kundi mga nabubuhay na target sa kanilang mga mata, at maaari lamang nilang mabaril ang kanilang tiyan gamit ang isang simpleng AK. Pagkatapos magsalita ni Bailey Changqing, tumingin siya kay Zhang Yi at humingi ng kanyang opinyon. Tumango si Zhang Yi. Walang problema, gawin natin ito. Remember, safety comes first. Huwag mong maliitin ang mga kalaban mo. Isang grupo ng mga tao ang sabay-sabay na nagsabi, naiintindihan. Dumating si Zhang Yi at ang iba pa malapit sa Chaoyu Harbor sa wala pang isang oras. Pagkatapos ay bumaba sila ng sasakyan at piniling maglakad pasulong upang maiwasang tambangan ng kabilang partido. Sa mga tuntunin ng depensa, ang mga suit na kanilang isinusuot ay mas mataas kaysa sa mga nakabaluti na sasakyan. Sa makatuwid, ang papel ng kalisya ay para lamang sa transportasyon. Ang lahat ay sumulong sa isang pangkat na may 3 tao. May snow sa langit, ngunit hindi malabo ang view. Kinindatan ni Bailey Changqing si Ye Jikang. Naunawaan ni Ye Jikang at agad na naglabas ng isang silver metal box mula sa backpack sa likod niya. Matapos buksan ang kahon, lumipad ang 3 maliliit na drone. Kinokontrol sila ni Ye Jikang at lumipad patungo sa base ng daungan.
Ngunit sa lalong madaling panahon, bago nakuha ng tatlong drone ang anumang bagay, ang kanilang larangan ng paningin ay biglang lumabo, at ang tatlong drone ay nahulog mula sa langit. Kumunat ang noo ni Ye Kang. Mayroon silang napakalakas na pakiramdam ng counter-reconnaissance. Bagamat medyo mature na ang teknolohiya ng drone, isa pa rin itong makina at madaling mag-malfunction dahil sa electromagnetic interference. Ang mga Tianlong pirates ay gumagala sa katimugang dagat at mayroong maraming karanasan ng mga sundalo at mersenaryo sa kanila. Walang magawa si Bailey Changqing. Pagkatapos ng katapusan ng mundo, ang papel na maaaring gampanan ng modernong teknolohiya sa larangan ng digmaan ay lumiliit at lumiliit. Sinulyapan ni Zhang Yi si Meng Saiyo at sinabing, kaya mo bang suriin ang lokal na pamamahagi ng tropa? Sinabi ni Meng Saiyo, 3 kilometro lamang ang saklaw ng aking kakayahan. At ang aming kasalukuyang lokasyon ay hindi bababa sa 5 kilometro ang layo mula doon. Tumingin si Zhang Yi kay Bailey Changqing. Nag-isip sandali si Bailey Changqing. Sakop na ngayon ng makapal na nyebe ang halos lahat ng mga gusali. Ang base ng Chaoyu ay napapalibutan ng isang malaking patag na snowfield. Mahirap makahanap ng angkop na takip sa snowfield. Kung ito ay malapit sa 3 kilometro, ito ay napakadaling matuklasan ng kabilang partido. Gayunpaman, kung mabilis silang makakalapit, magkakaroon pa rin sila ng ganap na kalamangan. Bagamat ang mga pirata ay nakahawak sa Chaoyu Base, hindi nila naiintindihan ang lupain. Sa kabaligtaran, ipinakita na ni Zhang Yi ang kumpletong topographic na mapa ng Chaoyu Base sa lahat bago umalis. Mabilis na gumawa ng desisyon si Bailey Changqing. Ituloy mo, Sun Miao, nagdulot ka ng bagyo para makagambala sa kanilang paningin. Ngayon lahat ay malinaw na naglalaro ng kanilang mga baraha, hindi na kailangang itago ito. Sinabi ni Zhu Miao, oo. Ang kanyang kakayahan ay hangin na maaaring madaling dalhin sa paglalaro sa gayong mga araw ng blizzard. Hanggat lumikha siya ng isang bagyo, maaari siyang bumuo ng isang natural na bunker upang harangan ang kanyang paningin. Nagpatawag si Zhu Miao ng napakalaking bagyo na bumubuo ng blizzard sa isang sulok ng base ng Chaoyu. Pagkatapos ay sinamantala ng mga miyembro ng Tengu Team ang takip ng blizzard at direktang sumugod sa daungan ng Chaoyu Base. Ang mga pagbabago dito ay mabilis na nakakuha ng atensyon ng mga pirata. Nakaupo si Kinot sa isang karwahe na nakasalansan ng nyebe, ipinapakita ang kanyang mga ngipin na kasing talas ng petang. Darating ba ang mga regular na tropa mula sa Jiangnan Region? Kayo, patayin natin. Siya ay umungal ng malakas, at ang mga nakapaligid na pirata ay nagtaas din ng kanilang mga baril at umungol ng napakalakas. Ang mga desperado na ito ay hindi magiging mahiyain kahit sino pa ang kanilang kaharap. Sila ay mga taong naglalagay sa panganib ng kanilang sariling buhay at kamatayan. Sa itaas ng snowfield, maririnig ang mga putok ng baril, at ang mga nguso ay nakatutok sa direksyong tinatahak ni Zhang Yi at ng iba pa. Ngunit ang ganitong uri ng mga ordinaryong bala ay hindi maaaring magdulot ng anumang pinsala sa mga uniforme sa labanan. Not to mention their poor marksmanship, hindi nila kayang shoot sa lahat ng blizzard. Sumugod si Bailey Changqing sa harapan, at sumigaw siya sa mahinang boses, huwag kang mag-alala sa mga sari-saring isda, patayin muna ang mga dayuhan. Lutisin ang labanan sa lalong madaling panahon. Ang lahat ay puno ng mga bala, at natural na gumagamit sila ng mga karaniwang armas at mga bala ng pinagmulan. Dadadadada. Sa harbor base, tinapakan ng mga pirata ang mga kahon na bakal, tumawa ng tawanan at bumaril sa direksyong ito. Ang kanilang dayuhan ay hindi nagkusa sa pag-atake, ngunit nagtago sa dilim, naghihintay ng pagkakataong lumaban ng malapitan. Ngunit nang si Zhang Yi at ang iba pa ay halos 1,000 metro ang layo mula sa harbor defense line, isang hindi inaasahang posisyon ang lumitaw. Si Bailey Changqing ay sumugod sa harapan, at ang kanyang buong katawan ay napabalikwas. Gangulong siya sa lupa, at pagkatapos ay pinatatag niya ang kanyang katawan ng mahusay. Natigilan din ang iba at nontog sa ganoong posisyon. Ano ito? May pader sa harap, transparent na pader. Hindi nila nakikita, may nakaharang na pader sa kanilang daan. Nanliit ang mga mata ni Zhang Yi, at kumilos ang ibang tao. Itinaas niya ang puting kwago sa kanyang kamay at sinabing, umalis ka. Umalis ang mga miyembro ng koponan, at itinutok ni Zhang Yi ang hindi nakikitang pader at nagpaputok. Ngunit ang banal na bala ng pilak na maaaring makabasag sa Diablo ay tumigil sa harap ng pader na iyon, at pagkatapos ay dumiretso sa lupa. Kahit Holy Silver Bullet ay walang silbi.
Anong klaseng kakayahan ito? Nang hindi na sila makamove forward, umalangaw-ngaw ang tunog ng makina sa di kalayuan. Ang grupo ng magigiting na pirata ay sumakay ng mga snowmobile, tumawid sa container defense line ng Chow Seaport, at sumugod. Nahuli ko ito, at ito ay isang malaking isda. Hahaha, kung gaano karaming mga supply ang maaaring ipagpalat sa Jiangnan region sa buhay ng mga taong ito. It's great! Hindi talaga in vain ang trip natin. Chapter 737. Drawing the ground as a prison. Si Zhang Yi at ang iba pa ay tumingin sa libu-libong pirata na sumusugod sa kanila na parang nakakakita ng kayag ng maput na balang. They dare to initiate a charge. Are they really looking for death? Umismid si Woody. Hindi pa rin nila alam kung anong klaseng kalaban ang kinakaharap nila. Ang mga pirata ay nakakagawa lamang ng alon kapag sila ay nasa dagat. Pagdating nila sa lupa, katumbas sila ng pagsira sa kanilang sarili. Pabayaan ang ordinaryong squad kahit na dumating ang Heavenly Dragon King, hindi sila maglalakas loob na ipagsapalaran ang kanilang buhay kasama ang investigation team. Kaya sa mata ni Woody, ang mga taong ito ay walang alinlangan na naghahanap ng kamatayan. Malamig na tiningnan ni Zhang Yi ang mga pirata at walang sinabi. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam siya ng hindi magandang pakiramdam sa kanyang puso. Matapos mag-isip ng ilang sandali, umatras ng ilang hakbang si Zhang Yi. Dahil dito, muling naramdaman ng kanyang katawan ang pakiramdam ng mahigpit na pagharang. Hinawakan pabalik ni Zhang Yi ang kanyang kamay, at sigurado, nakaharang ang kanilang landas ng hindi nakikitang pader na iyon. Agad na sinabi ni Zhang Yi, tingnan mo ang paligid, baka nahulog tayo sa bitag. Nang marinig ng lahat ang sinabi ni Zhang Yi, agad nilang sinimulan ang pagmamasid sa kanilang paligid. Ang obserbasyon na ito ay agad na natuklasan sa kanila na may mali. Sa ilang mga punto, isang malaking transparent na hola ang lumitaw sa kanilang paligid na nakulong silang lahat sa loob nito. Kahit ang tuktok ng ulo at paa ay hindi nawawala. Sa sandaling ito, libu-libong pirata na armado ng mga sandata ang nakapaligid sa kanila. May mabangis na ngiti sa kanilang mga mukha na para bang nakakita sila ng isda na kumukuha ng pain. Gayunpaman, hindi sila nagmamadaling umatake at hindi rin sila nagkusa na lumapit. Isang kalsada na pinaghiwalay sa mga pirata, at lumabas ang isang matangkad, payat na lalaki na may mukha ng pepeng. Siya ang kapitan ng ika-4 na dibisyon ng Tianlong Pirates Canot. Malamig na sumulyap ang mga mata ni Canot sa mga miyembro ng Tengo Team. Nandito ka na, sabihin mo sa sarili mo kung nasaan ka. Hindi natarante si Zhang Yi sa oras na ito. Hindi man lang siya nag-abalang kausapin si Canot, bagkus ay inutusan niya ang mga manlalaro. Subukan mong makalusot. Maliban kung ang kalaban ay may epsilon level na alien, hindi ako naniniwalang mayroong anumang supernatural na hadlang na hindi masisira. Nang marinig ito, agad na nagsimulang umatake at sumubok ang mga miyembro ng koponan sa bawat sulok. Ginamit ang mga bala, supernatural na kapangyarihan, at kahit kamao. Ngunit gaano man sila umatake, ang transparent na hadlang ay walang anumang pagbabago. Ito ay hindi masyadong malakas at hindi maaaring ilihis ang mga pag-atake mula sa mga miyembro ng koponan ng Tengo. Katulad ng dagat, sinisipsip nito ang lahat ng atake. Nang makitang walang pumapansin sa kanya, walang magawa si Canot. Napakasungit mo. Hindi mo nga alam ang basic manners. Iniunat niya ang hintuturo ng kanang kamay sa lahat. Pero masasabi ko sa iyo, huwag mong sayangin ang iyong pagsisikap. Hanggat pumasok ka sa kulungang ito, hindi ka makakatakas kahit anong mangyari. Ngayon, isa ka nalang kumpol ng mga ibon na nakakulong. Sa mga pirata, mayroong isang dayuhan na nagngangalang Chen Saiyo. Sa kanyang paningin, ang malaking espasyo kung saan matatagpuan si Zhang Yi at ang iba pa ay isang malaking cubic cage. Ang kanyang kakayahan ay tinatawag na drawing the ground as a prison. Tulad ng isang bitag na ginagamit para sa pagpapakain ng mga ibon, ang hola ay inayos ng maaga upang i-lock ang isang saklaw na lugar. Matapos makapasok ang sino man dito, ang bilangguan na iginuhit sa lupa ay na-trigger, at ang hola ay opisyal na isinaaktibo. Anumang biktima na pumasok dito ay hindi na makakatakas. Ngunit upang mapanatili ang hola na ito, siya mismo ay hindi makagalaw. Kapag gumalaw ang kanyang katawan o namatay ang kanyang katawan, ilalabas ang pamamaraang ito. Ito ang kanyang ability rule. Mabilis na nawala ang ngiti sa mukha ni Canot, at iwinagayway niya ang kanyang kanang kamay, patayin sila.
Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, libu-libong pirata ang tumawa ng malakas at hinayla ang mga gatilyo sa kanilang mga kamay. Mula sa lahat ng direksyon, ang mga linya ng apoy na nabuo ng hindi mabilang na mga bala ay pinaputok sa hola. Pagtanggol. Sigaw ni Zhang Yi. Gayunpaman, ang kanyang turtle knot ay na-deploy kaagad, na pinuprotektahan ang kanyang sarili, sina Liang Yu, Wawa at Yang Zengzhen. Walang paraan, ang hanay ng Two Worlds Jujia ay 1 metro lamang, siya ay hindi magagapi sa loob ng radius ng 1 metro, ngunit hindi niya ito mapoprotektahan ng higit sa 1 metro. Sa kabutihang palad, para sa lahat, ang mga bala na ito ay hindi gaanong banta. Kaya't ginamit ng lahat ang kanilang sariling kakayahan upang labanan ang may sensinang pag-atake ng bala. Ito ay mali. Ang aming mga pag-atake ay hindi maaaring isagawa, ngunit maaari nilang salakayin kami sa lugar na ito. One way ba ang kakayahang kubkuban na ginagamit ng kalaban? Malakas na sigaw ni Bailey Changqing habang hinaharangan ang mga bala gamit ang Fang Tian painted halberd sa kanyang kamay. Si Zhang Yi ay hindi nababalisa. Bagamat siya ay nasa isang hola, hanggat ang kanyang extra-dimensional na espasyo ay magagamit, siya ay hindi pa rin magagapi. Sa sandaling ito, isang dayuhan sa mga pirata ang tumalon. Itinaas niya ang kanyang mga kamay ng mataas, at ang nabasag na yelo sa lupa ay sunod-sunod na tumaas sa langit, at pagkatapos ay nakondensed sa isang higanting bola ng yelo na may diameter na 12 ng metro sa kanyang mga kamay. Sa ilalim ng kanyang kontrol, ang higanting bola ng yelo ay tumama sa lahat na parang kanyan. Si Bailey Changqing ay hahakbang pasulong upang labanan. Ngunit naisip ni Zhang Yi na kapag nabasag ang bola ng yelo, ang kanilang espasyo sa paggalaw ay lubos na malilimitahan. Kahit na mayroon silang mahusay na mga kakayahan, mahirap ipakita ang kanilang lakas. Hayaan mo ako, hinimok ni Zhang Yi si Bailey Changqing na umatras. Liang Yu, Wawa, protektahan mo ako. Matapos sabihin iyon ni Zhang Yi, kinalas niya ang kakayahan ng dalawang kaharian na magwakas. Hinaharangan ng dimensional na gate ang direksyon ng pack. Ang bola ng yelo ay direktang bumaon sa alien space ni Zhang Yi nang walang anumang tunog. Sumimangot si Kenot, ito ba ang taong hiniling sa akin ng Phoenix Institute na patayin? Ito ay eksaktong sinabi ng katalinuhan, at mayroon siyang ilang mga kasanayan sa pagtatanggol. Gayunpaman, hanggat hindi ka makakaalis sa kulungan na ito, maya-maya ay uubusin kita hanggang kamatayan. Sa mga pirata, marami na ang naglabas ng shoulder-resistant na mga canyon at rocket launcher. Kahit na sila ay mga dayuhan, ang kanilang mga kapangyarihan ay mauubos sa kalaunan. Pagdating ng panahon, ang kanilang laman at dugo ay walang awang sisirain ng mga thermal weapon. Para sa mga Tianlong pirates, ito ay isang mahabang pangangaso, at mayroon silang sapat na pasensya. Gayunpaman, binuksan ni Zhang Yi ang dalawang-dimensional na gate at agad na hinarang ang lahat ng pag-atake mula sa dalawang direksyon gamit ang pinakamalakas na firepower. May limitasyon ang lumamon na enerhiya ng dimensional gate, ngunit sa pag-atake ng ganitong uri ng thermal weapon, kung gusto mong maabot ang pinakamataas na limitasyon ng enerhiyang lumalamon nito, kailangan mong alisin ang hindi bababa sa isang buong arsenal. Ngunit sa sandaling ito, biglang may naisip si Zhang Yi sa kanyang puso. Ang mga pag-atake mula sa labas ng mundo ay maaaring dumaan sa mga dingding ng hola, ngunit ang kanilang mga pag-atake ay hindi maaaring talunin. Ano ang batayan sa pagtukoy ng limitasyon? Matapos isipin ito, gumawa si Zhang Yi ng matapang na pagtatangka. Itinaas niya ang kanyang kamay at ginamit ang dimensional gate para kumuha ng malaking halaga ng bala. Pagkatapos ay tinutukan niya ang mga pirata sa labas at naaninag ang mga ito. Boom! 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 Lumipad pabalik ang bala sa pagdating nito. Ang mga pirata na iyon ay walang mga uniforming panglaban sa kanila, at 12 ng mga pirata ang nabugbog ng mga bala sa isang iglap. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Zhang Yi, at sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi. Alam ko kung tungkol saan ang hola na ito. Chapter 738. Dangerous Trap. Ang pagguhit sa lupa bilang isang bilangguan ay isang kakayahan na nakabatay sa panuntunan. Natutunan ni Zhang Yi ang mga panuntunan nito sa pamamagitan ng sarili niyang mga eksperimento. Iyon ay, kapag tinukoy bilang isang bagay na umiiral sa loob ng hola kapag nabuo ang hola, hindi na ito makakaalis sa saklaw ng hola. Ang mga bagay na hindi tinukoy ay hindi apektado ng mga panuntunan. Halimbawa, si Zhang Yi at ang iba pa ay hindi maaaring bumaril sa hola gamit ang mga bala.
Gayunpaman, ang mga bala na pinaputok ng mga pirata mula sa labas ay hindi apektado at maaari pang ang tumalbog pabalik. Natuklasan din ni Bailey Changqing at ng iba pa ang pattern na ito. Pero ang problema ay hindi pa rin nila maisip kung paano makakaalis dito. Paano kung hindi na umatake ang kalaban at dito na lang maglalaan ng oras o magpalit ng paraan ng pag-atake? Naisip din ni Kenot, matapos makita na si Zhang Yi ay maaaring magpatalbog ng mga bala, agad siyang naglabas ng utos para sa lahat ng mga pirata na itigil ang pagbaril. Huminto sila, ngunit hindi tumigil si Zhang Yi. Si Zhang Yi ay may makitid na ngiti sa kanyang mukha at sinulyapan ang lahat ng mga pirata na naruroon. Ang estranghero na gumamit ng mga supernatural na kapangyarihan upang kubkuban sila ay dapat nakabilang sa kanila. Hanggat napatay ang estranghero, mawawala kaagad ang pinagmumulan ng kapangyarihan ng kulungang ito. Gumawa ng kwarto para sa akin. Nagbilang ako ng 3, lahat maglupisay. Hindi naiintindihan ng lahat kung ano ang gustong gawin ni Zhang Yi, ngunit si Zhang Yi ang kapitan at kailangan pa rin nilang sundin ang mga utos. 1. Binuksan ni Zhang Yi ang pinto sa sarili niyang dimensyon. 2. Sa mga dimensional na gate, nakalantad ang makapal na bar aisles. 3. Agad namang nag-squat ang lahat. At sa paligid ng Zhang Yi, sa malaking espasyo, ang mga muzzle ng 500 artilleria ay nakaunat mula sa alien space. Ito ang malaking dami ng mga armas na hiniling ni Zhang Yi, bilang kapitan ng Tengu Team, mula sa Blizzard City sa ilalim ng kanyang sariling awtoridad. Mga sandata na napakalaki at mahirap dalhin ng mga ordinaryong dayuhan. Mga sandata na nagtataglay ng malaking kapangyarihan ngunit unti-unting naaalis dahil sa pagdating ng panahon ng yelo. Sa kanyang mga kamay, ito ay malakas pa rin. 500 kanya nang nilagyan ng mga bala ni Zhang Yi, at handa silang paputukan anumang oras. Ang mga armas ngayon ay maaaring konektado sa mga intelligent system at hindi nangangailangan ng manual na operasyon. Ginamit lang ni Zhang Yi ang Intelligent Operating System ng combat suit para mag-issue ng order. Sa isang iglap, 500 piraso ng artilleria ang nagpakawala ng nakakabinging dagandong at pinaputokan ang lahat ng mga pirata sa lahat ng direksyon. Walang makakaisip ng ganoong eksena. Ang isang tao ay maaari talagang mag-transform sa isang higanteng kuta sa isang iglap. Masyadong confident ang mga pirata na iyon, kaya wala pang 200 metro ang layo nila sa bilangguan kung saan naroon si Zhang Yi at ang iba pa. Ang isang volley ng 500 artilleria ay parang mga paputok na sumasabog sa dumi ng baka, na sumasabog sa lahat ng dako. Kaya lang, lumilipad sa buong langit ang mga sirang katawan nila, parang fireworks talaga, makulay. Sa sandaling lumitaw ang artilleria, nag-react na si Kenot at ang iba pang mga dayuhan. Mabilis na lumaki ang katawan ni Kenot, at napunit ang kanyang damit dahil sa kanyang mambak na balat. Nagsimulang maging gray blue ang kanyang balat, parang kutsilyo ang texture ng kanyang balat, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay nakangisi hanggang sa dulo ng kanyang mga tainga. Sa isang iglap, siya ay naging isang higanteng gray blue na piteng na mahigit 10 metro ang haba. Ang malaking katawan ay umaabot sa lupa, ngunit nababaluktot na parang nasa ilalim ng tubig. Ang kanyang nababaluktot na katawan ay tinangay ang 12-dosenang mga kanyan na nagligtas sa buhay ng daan-daang pirata sa kanyang likuran. Sa ibang direksyon, mayroon ding mga estranghero na nagsisikap. Ngunit kahit na ganoon, hindi nila napigilan ang 500 mga bala ng mabilis na sunog. Sa isang segundo lang, kalahati ng mahigit 1,000 pirata sa Division 4 ang napatay. Palihim na napabuntong hininga si Zhang Yi sa kanyang puso. Isang beses lang magagamit ang salvo na ito. Dahil wala siyang panahon na i-reload ang 500 artilleria. Gayunpaman, ang epekto ng pag-atake na ito ay lubhang kahanga-hanga. Pinatunayan din nito ang kanyang hinala. Iyon ay, ang mga bagay sa kanyang iba't ibang espasyo ay hindi tinukoy ng mga patakaran ng pagguhit ng lupa bilang isang bilangguan. Pinanood ni Bailey Changqing at ng iba pa si Zhang Yi na iniligpit ang 500 piraso ng artilleria. Sa oras na ito, sa wakas ay naunawaan ni Bailey Changqing kung bakit humingi si Zhang Yi ng napakaraming mabibigat na baril na mukhang basura. Si Yehi at ang iba ay tumingin kay Zhang Yi na may paghanga sa kanilang mga mata. Gaya ng inaasahan sa kanilang kapitan, nag-isip siya ng paraan para masira ang kakayahan ng kalaban ng ganoon kabilis. Napatingin si Kenot sa kanyang mga tauhan na nagkapira-piraso at nakikinig sa kanilang masasakit na pag-iyak. Tumingin ito kay Zhang Yi nang may matinding galit. Dumb bastard, kailangan kitang patayin. Napakalaki nito na ang kalahati ng katawan nito ay nakalubog sa putik.
Kakaibang, ang yelo, nyebe at putik ay hindi nakahadlang sa kanya sa anumang paraan. Ang lahat ng bagay na dumarating sa kanyang katawan ay aalon na parang tubig. Tinitigan ni Knut si Zhang Yi at ang iba pang nasa kulungan. Hindi na siya makapaghintay na maglunsad kaagad ng pag-atake at patayin si Zhang Yi at ang iba pa. Ngunit nang maisip niya ang mga kakayahan ni Zhang Yi, hindi siya umatake ng padalos-dalos. Ang iba't ibang espasyo ni Zhang Yi ay maaaring sumipsot ng halos lahat ng mga pag-atake at pagkatapos ay i-bounce ang mga ito pabalik. Ang galit ay hindi makapagbibigay sa kanya ng tagumpay, ngunit gagawin siyang mas maraming pagkakamali. At iniisip din ni Zhang Yi kung paano masisira ang kulungan na ito. Ang dami ko lang napatay na pirata, pero nandoon pa rin ang kulungan. Sa madaling salita, hindi naman pinatay ang caster. Tiningnan ni Zhang Yi ang malaking katawan ni Kaut. Ang estranghero na iyon ay dapat na protektahan niya. Bagamat hindi siya makatakas sa bilangguan sa ngayon, medyo may tiwala pa rin si Zhang Yi sa kanyang puso. Walang magagawa ang kabilang partido laban sa kanila. Ngunit sa sandaling ito, isang mensahe mula kay Gao Changkong ang lumabas sa tactical eyepiece. Kagulo, hindi maganda. Nagbago. Na ang sitwasyon, hindi ka dapat magmadaling palibutan at supilan ng mga pirata. Ito ay marahil isang malaking bitag. Ang mga mag-aaral ni Zhang Yi ay biglang lumiit, at ang lamig ay dumaloy sa kanyang likuran. Anong ibig mong sabihin? Ang bahaging ito ng Linhai City. Si Gao Changkong at ang mga miyembro ng Samsara team ay nakatayo sa mga guho. Sa harap nila, may mahigit 100 bangkay na nakahandusay sa lupa. At ang ilan sa kanila ay eksaktong kapareho ng pananamit ng mga tropang Eclipse. Ang lumitaw dito sa Linhai City ay hindi ang totoong Eclipse Army. Lahat tayo ay naloko nila. Ang boses ni Gao Changkong ay patuloy na lumalapit sa tenga ni Zhang Yi. Pag-isipan mong mabuti, kung hindi sila lilito sa Linhai City, saan pa sila maaaring lumitaw? Sino ang pinakakinatatakutan nila at ang taong pinakagusto nilang patayin? Nanlaki ang mga mata ni Zhang Yi, at bumalot sa kanya ang masamang pakiramdam. Medyo namamanhid pa nga ang anit ko. Ang taong higit na gustong patayin ni Eclipse ay natural na ang makakakrak sa kakayahan ng propesya ni Takeuchi Mayumi. Ibinuka ni Knut ang malaking bibig ng piting at sumigaw, "Ronan! Bakit hindi ka pa nagpapakita?" Itinaas ni Zhang Yi ang kanyang ulo at tumingin sa malayo. Sa isang mababang bundok, nabunyag ang mga mukha ng ilang matandang kakilala. Nandito na lahat si Phoenix Inner Ren at ang kanyang mga Eclipse Alien. Chapter 739. Haunting. Ang Eclipse Stranger ay hindi pumunta sa Linhai City, ngunit nagpakita sa Tianhai City, sa harap mismo ni Zhang Yi at ng iba pa. Ang ganitong eksena ay direktang nabigla sa buong top management ng Blizzard City. Sa loob ng Combat Command Center, si Zhu Xing at ang iba pa, na nandoon pa rin at inakala na ang sitwasyon ay nasa ilalim ng kontrol, ay medyo nataranta. Paano kaya? Diretso na tumayo si Zhu Xing mula sa upuan, ang kanyang matalas na mata ay nakatingin sa lahat ng naroroon. Ang aming plano sa pagkilos ay pinananatiling mahigpit na kompidensiyal at hindi namin isiniwalat ang anumang mga plano upang hatiin ang aming mga puwersa sa labas ng mundo. Pero bakit alam nila na ang Tengo team ni Zhang Yi ay nasa Tianhai City? Ang mission na ito ay top secret. Maliban sa 3 koponan, ang tanging nakakaalam ng impormasyon ay ang mga tauhan sa command center. Ngayon ay halos tiyak na ang isang tagaloob ay dapat na nagsiwalat ng impormasyon. Tumingin si Lan Xincheng sa isang lugar na siyang intelligence team na responsable sa pakikipag-usap sa Tengo team. Lumakad papunta doon si Lan Xincheng na may malamig na mukha. Lumapit siya sa kinauukulan, si Lin KD. Anong nangyayari? Bakit nalik ang impormasyon? Si Lin KD ay isang babae sa edad na 30s. Sinusuot niya ang kanyang buhok sa isang maselang bun at mukhang marangal at eleganteng. Kahit na nagtanong si Lan Xincheng, mayroon siyang kalmadong ngiti sa kanyang mukha. Pero ngumiti siya at namutla. Isang daloy ng dugo ang umagos mula sa sulok ng kanyang bibig, at agad siyang bumagsak sa lupa. Nagkaroon ng pagsabog ng tandang sa buong paligid. Maingat na ibinuka ni Lan Xincheng ang kanyang bibig at walang magawang sinabi kay Zhu Xing, matagal na siyang may cyanide capsule sa kanyang bibig, at ngayon ay nagpakamatay na siya dahil sa takot sa krimen. Halata na ang sitwasyon. May mga insider talaga na naglalabas ng impormasyon sa Eclipse Moon. Ngunit hindi maintindihan ni Zhu Xing kung bakit ang isang tao ay magiging taksil kahit na siya ay namatay. Para saan ang lahat ng ito?
Ngunit sa ngayon, walang intensyon si Zhu Xing na subaybayan ang mga bagay na iyon dahil nahaharap si Zhang Yi sa isang malaking krisis sa oras na ito. Nagtulungan ng Eclipse at ang Tianlong Pirates para mag-set up ng malaking bitag para lang mahuli sila. Maaari bang pumunta ang Samsara team para magbigay ng suporta? Sumagot si Lan Xincheng, nasa Linhai City sila. Tatagal ng kalahating oras sa pinakamabilis upang makarating doon. Nagsimula na ang labanan sa panig ni Tu Yunlai, at hindi na nila kayang suportahan sila. Kinagat ni Zhu Xing ang kanyang mga ngipin at sinabi kay Zhang Yi, subukang mag-antala hanggat maaari. Ipapadala ko ang koponan ng Samsara upang suportahan ka kaagad. Malamig ang mga mata ni Zhang Yi. Napagtanto niyang may multo. Kung tutuusin, hinawakan pa rin niya ang mga cake ng ilang tao, kaya gustong-gusto siyang patayin. Pero paanong ganoon kadaling patayin siya? Walang pinaniwalaan si Zhang Yi, kabilang si Zhu Xing. Kaya diretso niyang pinutol ang tawag sa headquarters. Dahil sa biglaang pagkilos na ito, natigilan si Zhu Zhengdo, ngunit wala siyang karapatang magalit sa ginawa nila. Sa loob ng Blizzard City, na sa tingin niya ay hindi magugupo, lumitaw ang isang especially iya mula sa Eclipse. Responsibilidad niya ito bilang Commander-in-Chief. Kahit napagdudahan siya ni Zhang Yi, ito ay makatwiran. Matapos putulin ni Zhang Yi ang tawag, agad niyang sinabi sa lahat ng tao sa paligid niya, ang isang undercover na ahente mula sa Eclipse ay lumitaw sa punong tanggapan. Ngayon sundin ang aking mga tagubilin at ihinto ang pakikipag-ugnayan sa punong tanggapan. Ang kasalukuyang sitwasyon ay napakalinaw. Ito ay isang laro, naghihintay para kay Zhang Yi at iba pa na makapasok dito. Wala na silang mapagkakatiwalaan ngayon, sarili nilang lakas lang ang pinagkakatiwalaan nila. Sinasabi pa rin ni Gao Changkong kay Zhang Yi, susugod kami kaagad doon, kumapit ka lang sandali. Huwag hayaang may mangyari. Hindi kumibo si Zhang Yi at pinutol ang komunikasyon ni Gao Changkong. Hindi niya matukoy kung sino ang tao at kung sino ang multo. In short, manalo muna tayo sa laban na ito. Tumayo si Phoenix Inanren sa mababang burol at nagsindi ng sigarilyo para sa sarili. Simulan na natin. Nagsanib puwersa ang Eclipse at ang Tianlong Pirates. Sa napakalakas na puwersa, ganap na posible na alisin ang isang pangkat ng pagsisiyasat. Higit pa rito, ang Tengu Team ay kinikilala rin bilang ang pinakamahina na pangkat ng pagsisiyasat. Ang opisyal na rating ng index ng kakayahan ni Captain Zhang Yi ay 8,200 puntos lamang. Maging ang koponan ay improvised. Sa panig ng Blizzard City, hiniling ni Zhu Xing kay Lan Xincheng na imbestigahan kung mayroong mga tagaloob sa lungsod. Sa isang banda, inutusan niya ang Samsara team na mabilis na pumunta sa Tianhai City para sa suporta. At ano ang maaari niyang gawin ngayon? Walang magawa. Imposibleng gumamit ng missiles o Death of Love para umatake ng walang pinipili dahil nandoon din si Zhang Yi at ang iba pa. Tahimik lang siyang nanonood, umaasang magpapatuloy si Zhang Yi hanggang sa dumating ang Samsara team para iligtas siya. Sa larangan ng digmaan, nagsimula na ang pag-atake ng Eclipse Moon at ng Tianlong Pirates. Ang unang taong kumilos ay si Jinguji Seiichiro. Naglabas siya ng 10 anting-anting mula sa kanyang bulsa, inihagis ito sa hangin, at pagkatapos ay gumawa ng mga selyo gamit ang kanyang kanang kamay. Inutusan ko ang mga Diyos at lahat ng tatigapya. Ang mga katawan ng Dharma na ibinigay ng Diyos ay kasing apura ng mga batas at regulasyon. 10 puting anting-anting ay nagtaas ng isang patong ng puting usok sa hangin, at pagkatapos ay naging 10 itim na aso. Ito ay isang uri ng estilo na hindi pa nakikita ni Zhang Yi. Ang mga ito ay kasing itim ng tinta na nagbibigay sa mga tao ng masama at nakakatakot na pakiramdam. Ang 10 ulo na demonyong aso ay umungal at sumugod kay Zhang Yi. Bagamat hindi alam ni Zhang Yi kung ano ang kanilang mga kakayahan, hanggat nakabukas ang dimensional na pinto, ang lahat ng kanilang pag-atake ay magiging walang kabuluhan. Sa isang kisap mata, lahat ng 10 itim na demonyong aso ay dinala ni Zhang Yi sa magkaibang espasyo. Ngunit sa sandaling ito, nakita ni Zhang Yi ang mga sulok ng nakataas na labi ni Jinguji Seiichiro. Ibang dimensyon. Maaari nitong i-absorb ang lahat ng bagay, ngunit ang dami na maaari nitong dalhin ay limitado. Kailangan mo lamang ibuhos ang enerhiya na lumampas sa limitasyon dito upang sirain ito. Pinagdikit niya ang gitna at hintuturo ng kanyang kanang kamay, inilagay ang mga ito sa kanyang bibig, at sumigaw sa malalim na tinig, "Sira!"
Naramdaman ni Zhang Yi na sa kanyang sariling extra-dimensional na espasyo, ang mga asong demonyo na may 10 ulo ay tila may naramdaman, at isang marahas na pagsabog ang biglang nangyari. Ito ang Shikigami na espesyal na ginawa ni Jinguji Seiichiro para harapin ang extra-dimensional na kakayahan ni Zhang Yi ang mapanirang sarili na demonyong aso. Naramdaman ang pagsabog sa magkaibang espasyo, medyo naantig din si Zhang Yi. Sapagkat ang enerhiyang nakapaloob sa mga demonyong asong ito ay lubhang nakakatakot. At the same time, may naintindihan din siya. Ang lahat ng kanyang impormasyon ay sinabi rin sa mga taong Eclipse ng Tagaloob. Ito ay isang pamamaril para sa kanya. Ito ay tulad ng eksaktong kapareho ng nakaraang pamamaril para kay Deng Xiantong. May gustong mawala muna si Deng Xiantong sa rehiyon ng Jiangnan. May mga tao rin na gustong mawala si Zhang Yi sa rehiyon ng Jiangnan. Ang mga mata ni Zhang Yi ay sobrang lamig, mas malamig pa kaysa sa yelo at nyebe sa pagitan ng langit at lupa sa oras na ito. Gayunpaman, matapos kumpiyansa na gamitin ni Jinguji Seiichiro ang mapanirang sarili na demonyong aso, nalaman niyang hindi naapektuhan si Zhang Yi sa anumang paraan. Napaatras siya ng ilang hakbang dahil sa gulat. Paano ito posible? Ang ginamit kong pampasabog na anting-anting ay katumbas ng 2 toneladang TNT. Kahit na ang isang captain-level figure ay pipiliin na iwasan ang isang maninira sa sarili na demonyong aso na ganito kalaki, kaysa maglakas loob na patunayan ang talim nito. Hindi kaya, mali ang impormasyon. May pambihirang patak ng pawis sa noo ni Jinguji Seiichiro. Ang ganitong bagay ay lampas sa kanyang inaasahan at isang bagay na hindi niya makontrol, na nagpasimulang magpanik sa kanyang puso. Chapter 740. This is my home court. Ang mga mata ni Zhang Yi ay kasing lamig ng nyebe sa ice field ng Arctic na hindi natutunaw. Ang pagiging pinagtaksilan ay nagparamdam sa kanya ng labis na galit. Ngunit sa parehong oras, ang kanyang isip ay lubos na malinaw at hindi niya hinayaang makagambala ang kanyang emosyon sa kanyang paghuhusga. Dahil lang siguro sa sobrang dami na niyang nakitang pagbaluktot sa kalikasan ng tao sa mga huling araw, kaya kahit ipagkanulo siya, parang sanay na siya. Mabuti na lang at tinago ko ito ng malalim. Masyadong emosyonal si Zhang Yi. Ang kalaban ay nagkamali sa paghusga sa kanyang lakas at naghanda ng hindi sapat na pag-atake. At ito ang home court ko. Ngayon gusto kong makita kung sino ang mangangaso at kung sino ang biktima. Binuksan ni Zhang Yi ang isang bagong channel ng komunikasyon at bumulong, gawin natin ito. Ang mga Tianlong Pirates at ang mga taga-Eclipse ay nagpaplanong kumilos upang palibutan at patayin ang koponan ng Tengo na hindi makatakas mula sa drawing ground as a prison. Ngunit sa sandaling ito, isang marahas na pagsabog ang biglang nangyari sa kanilang kinatatayuan. Sa itaas ng lupa, isang shockwave ang biglang tumaas sa kalangitan, na hinugasan ang mga bangkay ng maraming pirata sa kalangitan. 100 metro lang sa ibaba ng kanilang mga paa. Mayroong isang malaking 3 palapag na silungan na sumasaklaw sa libu-libong metro kwadrado. At ang lugar kung saan sila ay tinatawag na Chaoyu Harbor. Ito ay isang post-apocalyptic na base militar, at si Chen Jingguan ay nagbaon ng hindi mabilang na mga bitag at pampasabog sa paligid ng daungan. Isa ito sa mga backup na opsyon ni Zhang Yi. Ito ang Tianhai City, home court ng aking Zhang Yi. Malamig na sabi ni Zhang Yi. Nahuli ang mga Tianlong Pirates at Eclipse. Ngunit bago pa nila mapatatag ang kanilang mga hakbang, isa pang malaking blizzard ang bumagsak sa kalangitan, at umihip ang malakas na hangin na nakagambala sa paningin ng mga tao. Pinaikit ni Phoenix Inner ang kanyang mga mata, may mali. Sa mga Tianlong Pirates, isang dayuhan na responsable sa pagsisiyasat ang nakadama ng pinagmulan ng mga kakaibang pinomena na ito. Ang takot niyang sinabi kay Kunot, Kapitan, maraming kaaway ang biglang lumitaw sa Hilagang Silangan at Hilagang Kanluran. Sinabi ni Kunot sa malalim na boses, saan nanggaling ang kalaban. Pagdating nila sa Tianhai City, hinanap nila ang mga lokal na residente sa lahat ng dako at gusto nilang nakawin ang kanilang mga supply. Ngunit sa huli, walang nakita, wala ni isang buhay na tao ang nakita. Ngayon, saan nagmula ang malaking hukbo? Ang mga dumating ay walang iba kundi ang iba. Ito ay ang mga reinforcement mula sa Yangsheng Base at Qingpei Base. Bukod dito, kasama rin sa team sina Uncle Yo at Pate Shu. Sa simula, nag-aalala si Zhang Yi na magiging napakahirap ng labanang ito, kaya't nagbigay siya ng mga tagubilin sa mga tao sa ilang pangunahing base ng maaga. Kapag nagsimula na silang mag-away, ang mga taong ito ay maghihintay sa malapit upang makinig sa mga utos ni Zhang Yi.
Pagkatapos ng lahat, walang ganoong dahilan. Ang amo ay naniningil pasulong, habang ang mga nakababatang kapatid ay nananatili sa bahay at walang ginagawa. Nag-utos si Zhang Yi kay Xiao Honglian at sa iba pa, at responsable sa pag-istorbo sa tanawin dito at nagdulot ng kaguluhan. Ngunit huwag talagang lumapit sa larangan ng digmaan. May magandang ideya pa rin si Zhang Yi sa kanilang lakas. Pinamunuan ni Xiao Honglian ang 12-12 ng mga sundalo sa mataas na taas. Nagtulungan sina Fatty Shu at Zhou Qingting na gumamit ng mga bagyo, yelo at nyebe para lumikha ng kaguluhan at tulungan si Zhang Yi na lumikha ng mga pagkakataong makatakas. Si Uncle Yu naman ay tahimik na hinawakan ang GPW-2 Generation Anti-Material Sniper Rifle na ibinigay sa kanya ni Zhang Yi, inilagay ang baril sa isang mataas na lugar, at nagsimulang mag-snipe sa mga pirata. Sinabi ni Fatty Shu na may kaunting pag-aalala, hindi tayo hahayaang magkalapit ang boss. Magtagumpay ba ang antas na ito ng panliligalig? Mukhang hindi sila marami sa bilang, ngunit sa katunayan kakaunti lang ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban. Ang bilang ng mga dayuhan ay mas mababa sa 10. Walang masama sa bluffing, ngunit hindi ito magiging sapat sa isang tunay na laban. Oo naman, ang pagsabog sa Chaoyu Harbor ay nagdulot lamang ng isang maikling pagkabigla sa Tianlong Pirates at Eclipse. Matapos bumalik sa kanilang katinoan, natuklasan nila na ang kaaway na biglang lumitaw ay hindi ang mga reinforcement mula sa Blizzard City, ngunit ang mga aborigin ng Tianhai City. Ito ay agad na nagpakalma sa kanila. Ngumisi si Kinot, isa lang silang basurang isda. Hindi sila makakagawa ng anumang alon. Agad na nagayo si Kinot ng isang pangkat upang harapin sina Xiao Honglian, Xingtian at iba pang mga katutubong tao sa Tianhai City. At siya, kasama ang kanyang mga estranghero, at ang Eclipse Organization, ay nagplano na patayin muna si Zhang Yi at iba pa sa Hola. Ngunit sa ilalim ng takip ng Blizzard, walang nakakita sa ginagawa ni Zhang Yi. Huminga siya ng malalim, alam na sa puso niya na ngayon na ang oras para makipaglaban. Ang mga kalaban na kinaharap namin sa pagkakataong ito ay hindi ganoon kadaling harapin. Sa kabutihang palad, hindi ko kailanman nalantad ang aking tunay na trumpo. Si Zhang Yi ay nakatayo sa gitna ng hola, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa isang bola sa hangin, at isang itim na kidlat ang biglang nagsimulang kumulo sa pagitan ng kanyang mga palad. Bitek! Parami ng parami ang mga kidlat, pakapal, at ang kakaiba at baluktot na kapangyarihan ay tila mga maliliit na itim na ahas na lumalangoy. Ang ganitong uri ng nakakatakot na kapangyarihan ay nagpalaki ng mga mata ni Bailey Changqing at ng iba pang nakapaligid sa kanila at hindi sinasadyang umatras ng ilang hakbang. Tanging sina Liang Yu, Wawa, at Yang Zhengzhen lamang ang nakakaalam kung ano ang kapangyarihang ito. Pinoprotektahan ng ilang tao si Zhang Yi at hindi pinahintulutan ng sinumang dumating para mang-istorbo sa kanya. Ang itim na hindi matatag na substansya ay naging masiksik at masiksik, na nagiging isang malaking itim na globo sa palad ni Zhang Yi. Pagkatapos sa mga galaw ng mga kamay ni Zhang Yi, dahan-dahan niya itong pinisil at naging itim na bola na kasing laki lang ng volleyball. Layuan mo ako, sigaw ni Zhang Yi. Ang lahat sa pangkat ng Tengo ay mabilis na umalis sa daan. Inihagis ni Zhang Yi ang itim na bola ng mataas, at pagkatapos ay agad na na-activate ang kakayahang magpabilis ng 20 beses. Tumalon siya, mahigit 3 metro ang taas, at pagkatapos ay tinamaan ng kanang kamao ang void ball. Tumawag ka! Ang itim na bola ng walang laman ay agad na tumawid sa espasyo, dumaan sa hindi nakikitang hola, at pagkatapos ay lumipad diretso sa direksyon ng kanot. Kasabay nito, biglang nakaramdam ng maagang babala sa kanyang puso si Kinot na nagpapadala pa rin ng kanyang tropa. Ipinaalam sa kanya ng instinct ng halimaw na ang panganib ay nalalapit na. Ngunit napakalapit niya kay Zhang Yi, wala pang 1 kilometro ang layo. Ang kanyang maling paghatol sa lakas ni Zhang Yi ay pumihil sa kanya sa pagtakas. Sa halip, lumaban ng husto. Ang malaking bibig ng piteng ay gumagawa ng isang piercing sigaw. Sinubukan niyang harangan ang pag-atake gamit ang kanyang malaki at malakas na katawan. Dahil sa likod niya, naroon si Chen Saiyo, ang salamangkero na gumuhit ng lupa bilang isang bilangguan. Sa sumunod na sandali, ang buong espasyo ay binalot ng isang madilim na globo na biglang bumangon mula sa lupa. Ito ay isang higanteng globo na may radius na 100 metro, na nagpapalabas ng nakakatakot na mapangwasak na kapangyarihan. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay naging sanhi ng malaking pagbabago sa mga mukha ng Phoenix Academy at ng iba pa sa maikling bundok sa hindi kalayuan. Og!
Isang mapurol at masakit na sigaw ang nagmula sa itim na bola. Umakyat sa langit ang malaking katawan ni Knut mula sa itim na bola at matigas na bumagsak sa lupa sa di kalayuan. Sa oras na ito, siya ay napuno ng dugo at mukhang lubhang miserable. May mga nakakakilabot na galo sa kanyang matigas na katawan. Ang mga kaliskis na maihahambing sa halwang metal ay nabuksan, at ang laman at dugo ay malabo, na para bang 10,000 machete ang napunit ng hindi mabilang na mga sugat.